Gaano ba kasakit sa isang ina ang mawalan? Gaano ba kasakit na magising ka lang at malalaman mong wala na ang batang hindi mo pa nasisilayan ay minahal mo na at bahagi na ng iyong buhay? At gaano ba kasakit ang isipin na kaya ka nawalan dahil kasalanan mo? Dahil ako ang may kasalanan. Kaya nawalan ako ng anak. Dahil nagpadalos-dalos ako sa aking desisyon at hindi ko man lang inalala na buntis ako. At talagang mahirap ang pagbubuntis ko. Ngayon wala na ako magagawa kundi ang umiyak. Habang puno ng pagsisisi ang aking puso. Pagsisisi sapagkat alam kong kasalanan ko ang lahat. Kumain ka na anak ko, para lumakas ka kaagad. Wika naman ni Belinda. Galit ako na patingin kay Belinda. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Dahil nawala ang anak ko. Pero may kasalanan din siya. Dahil itinago niya sa amin ni Paulo ang katotohanan na alam pala niya na anak niya ako. Kaya buong akala ko kapatid ko si Paulo. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi mo alam ang pakiramdam na mawala ng isang anak. Singhal ko naman sa kanya. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo? Alam ko ang pinagdadaanan mo anak. Dahil minsan ko na ring inisip na patay ka na. Ni hindi man lamang kita nahawakan bago kanila inalayo mula sa akin. Nung pinalalabas nila na patay na ang batang isinilang ko, halos gumunaw ang mundo ko noon. Kaya naiintindihan kita. Umiiyak na sambit naman ni Belinda. Hindi mo naiintindihan. Dahil ikaw, hindi mo kasalanan na nawala ang anak mo. Ako kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang pumatay sa anak ko. Naiiyak kong sambit sa kanya habang pinagsusuntok ko ang aking dibdib. Ang sakit at bigat dito sa puso ko. Kasalanan ko. At alam ko, habang tinititigan mo ako ngayon, alam kong isang kriminal ang tingin mo sa akin. Sadyang lagi mo pa naman akong hinuhusgahan noon pa. Anak Danica, please naman, huminahon ka anak. Hindi yan ang tingin ko sa iyo. Anong hindi? Basura nga ang tingin mo sa akin, kahit tao naman ako. Tila siya naninigas sa aking tinuran. Anong susunod mong gagawin? Magpapa-interview ka kasama ni Hana at Paulo at sasabihin niyo sa harapan ng lahat na isa akong kriminal? Yan ba ang plano niyong gawin? Sabihin mo sa akin, yan ba ang plano mong gawin? Dahil ngayon, tama na kayo sa ibinibintang niyo sa akin. Isa nga akong kriminal dahil pinatay ko ang anak ko. Pinatay ko ang anak ko. Naglulupasay ako sa aking kaiiyak. Ano nangyayari dito? Napatingin ako sa lalaking pumasok. Paulo? Naluluhang sambit naman ni Belinda. Napatingin naman si Paulo sa akin. Lumatay ang pagkaalala sa mga mata niya, pero alam kong inuutulang niya ako para mahuli ang aking loob. Sweetheart, please. Huminahon ka. Akala mo? Hindi ko alam itong ginagawa mo, Paulo. Alam kong inuuto mo lang ako. Hinuhuli mo ang loob ko. Para ano? Para siraan na naman ako? Alam kong ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ng anak natin. Alam kong magpapa-interview ka at sasabihin mo sa lahat na kriminal ako, na pabayo akong isang ina at pinatay ko ang aking anak. Sunod-sunod kong sambit dahil alam kong ito ang gagawin nila. Danica, ano ba yung pinagsasabi mo, sweetheart? Huwag mo akong utuin. Akala mo hindi ko nababasa kung ano yung iniisip mo? Basang-basa ko sa mga mata mo na ako ang sinisisi mo. Tulad ng kung paano ko makita sa mga mata mo noon na nandidiri ka sa akin dahil mahirap lamang ako. Kung gaano mo ako kaayaw noong inampon ako ni Don Eduardo. Dahil sa tingin mo, masama akong tao dahil mahirap lang ako. Lahat ng ibinabato yung dalawa ni Belinda sa akin, tinanggap ko kahit masakit dito sa puso ko. Napakasakit. At ngayon, alam kong ako ang sinisisi niyo sa pagkawala ng ipinagbubuntis ko.
Sa pagkamatay ng anak ko, alam kong huhusgahan niyo na naman ako. Sasabihin niyo na kriminal ako. Isa akong kriminal. Danica, hindi. Mahal na mahal kita. Mahal? Hindi mo nga ako tapunan ng isang sulyap tapos ngayon, mahal mo na ako? Alam kong may plano kayong masama sa akin dahil pinatay ko yung anak natin na apo ni Belinda. Ang bigat-bigat dito sa loob ko. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko? Habang masayang-masaya kayo na pinapanood ko sa TV. Kayo ang tama. Ako ang mali. Kayo ang mabubuting tao. Ako ang masama. Ako ang hinuhusgahan habang pinupuri kayo. Dahil para sa inyo, isa akong basura na hindi dapat iginagalang. Na okay lang na masaktan dahil mahirap lamang ako. Alam niyo ba ang pakiramdam pag sinasabihan ako malandi? Maninikot, oportunista, walang utang na loob at mang-aagaw. Napakasakit. Dahil ang lahat ng yun ay hindi totoo. Pero walang nagtatanggol sa akin dahil mahirap lamang ako. Pinagsusuntok ko ang aking dibdib dahil sa sobrang sikip nito. Umiiyak na ako ng sobra. Bawat salita na aking binibitawan ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ko. Napaurong naman sina Paulo at Belinda. Bakit kayo napaurong? Dahil tama ako? Tumawa ako na parang baliw. Ngayon, tumawag na kayo ng presscon. Sabihin niyo na sa lahat na kriminal ako. Dahil ngayon okay kung huhusgahan nila ako. Dahil tama kayo. Pinatay ko nga ang anak ko. Mahina na ako dahil namatay ang anak ko. Isa akong kriminal. Natatawa at umiiyak kong sambit. Danica, mahal ko. Humakbang si Paulo papalapit sa akin. Ayaw kong lumapit siya sa akin dahil baka kung ano ang gawin niya sa akin. Mabilis kong kinuha ang isang puting gunting na nahagilap ng aking mga mata. Danica, bintawan mo yan. Mariin niyang utos. Huwag kang lumapit sa akin, Paulo. Lalaban ako. Hindi ako magdadalawang isip na itusok sa iyo ang hawak ko na to. Please, Danica, sweetheart. Bitawan mo yan. Wala naman ako masamang gagawin sa iyo. Pakikiusap niya sa akin pero alam kong inuutulang niya ako. Alam kong plano mo akong patayin, Paulo. Dahil pinatay ko ang anak natin. Don't worry. Hindi mo na yan kailangang gawin. Dahil ako na mismo ang susunod sa anak natin. Nakangisi kong sambit sabay. Danica! Dumaan sa isang matinding depresyon ang asawa mo. Ito ay dahil sa pagkamatay ng anak niyo. At sinisisi niya ang sarili niya sa pagkamatay ng anak niya. Idagdag pa ang sobrang stress dahil sa mga pinagdaanan niya. Minsan pag dumaan ang isang tao sa matinding depresyon, hindi mapigilan na yon ang mga kinikimkim niya na sama ng loob. Sa mahabang panahon ay kusang lalabas. That person can connect the past experience but she can think about what to happen now. Patuloy naman sa pagluha si Paulo habang nakikinig sa doktor. Kasalanan niya kung bakit nasasaktan si Danica. Hindi niya lubos akalain na sobrang laki pala talaga ng sugat na nilikha niya sa puso nito noon. At sa mahabang panahon, lahat ng iyon ay kinimkim ni Danica. Mahal kong Danica, pagkatapos mong mabasa ito, alam kong nakabalik ka na sa tahanan mo dito sa hacienda. Una, gusto kong malaman mo na mahal kita. Itinuring kitang tunay na apo. At kinakain ako ng aking konsensya dahil sa sekretong pinakatago-tago ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Isang sekreto at isang malaking kasalanan na nagawa ko. Hindi ako umaasa na mapatawad mo pa ako. Pero sana maniwala ka na pinagsisihan ko ang lahat. Dahil sa kagustuhan ko na mapabuti ang hacienda, nakagawa ako ng isang bagay na sa panaginip ay hindi kayang isipin ng mga nakakakilala sa akin na nagawa ko. Nakipagsabuatan ako sa isang tao para ilayo ang bagong silang na batang babae sa kanyang ina. Ibinigay namin ang batang babae sa kanyang ama. Sabay panakot kung aaminin niya sa ina ng bata ang totoo, na mawawala ang bata sa kanya. Pero sa panahong yun nanganganib ang buhay ko. Nagawa pa rin akong iligtas ng lalaking iyon. Isa lang ang hiniling niya sa akin,
ang ibalik ang kanyang anak sa tunay na ina nito. Pero hindi ko kaya na harapin ang kasalanan ko nung kaya inampon ko ang kanyang anak. Ikaw ang batang babae na tinutukoy ko. At ang babaeng tinutukoy ko na ninakawan ng anak ay si Belinda. Sina Mario at Belinda ay sila ang tunay na nagmamahalan. Ayaw ko din mawala ng ina si Paulo sa mga panahon na iyon. Dahil si Belinda na ang itinuturing niyang ina mula nang isilang siya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Hindi ko sinabi kay Paulo kung nasaan ka at ang tungkol sa kalagayan mo na may anak kayo dahil gusto kong kusa kang babalik, Danica. Gusto kong bumalik ka dahil tuluyan na naghilom ang sugat na nilikha namin sa iyong puso. Mahal kita, apo ko, at patawad kung ako ang dahilan kaya ka nasaktan. Kung maibabalik ko lang ang mga panahon, sana ginawa ko na lang ang tama. Welcome sa iyong tunay na tahanan. Nagmamahal, Lolo Eduardo. Ito ang buong nakasulat sa ikalawang sulat na iniwan sa akin ni Don Eduardo. Kung binasa ko lang ng buo ito noon, maaari kayang iba ang magiging kapalaran ng ipinagbubuntis ko. Sabi nila, lahat na nangyayari sa buhay ng isang tao ay kagustuhan daw ng Panginoon. Pero ako ang gumawa ng desisyon at ako ang nagkamali. Sa mga nakalipas na buwan, hindi naging madali sa akin ang lahat. Dumaan ako sa tinatawag na postpartum depression. Ito ay kadalasan mangyayari sa mga babaeng kababago lang ng anak. Ang madalas na dahilan nito ay ang pagbabago ng hormones ng isang babae habang nagbubuntis. Ang sakit na ito ay hindi isang biro dahil maraming kababaihan ang namamatay dahil dito. Counseling, therapy, at suporta mula sa kapamilya, kaibigan at ilang kakilala ang pinakamabisang gamot para malabanan ang sakit na ito. Ngayon masasabi ko na tunay na akong magaling. Hindi ba totally? I'm still on the process of the total healing. Pero malapit na akong makabangon muli. Danica, anak, nandito na si Mama. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo, anak. Aalagaan ka ni Mama. Nandito pa ako. Wala nang mananakit sa iyo. Salita ng isang ina na nagmamahal sa kanyang nawalay na anak. Salita ng kay tagal kong panahong pinangarap na marinig. Ngayong narinig ko na mula sa babaeng kinasusuklaman ko. Pero sadya nga palang iba ang haplos ng mga salita ng isang ina. Sapagkat nung narinig ko ang katagan ng iyon, inaasam ko para akong itinuyan sa alapaap. Si Belinda ang babaeng halos sumira sa buhay ko. Ang babaeng kinasusuklaman ko ay ang ina ko. Kung minsan, iba talaga maglaro ang tadhana. Tanggap ko na ba na siya bilang ina ko? Napatawad ko na ba siya? Ewan ko. Basta okay na kami ngayon. Sa nakalipas na mga buwan ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng lalaking pinakasalan ko. Lagi siyang nandyan para sa akin. Binubusog niya ako sa alaga. Ni minsan sa buhay ko hindi ko lubos akalain na aalagaan at mamahalin ako ng lalaking bukod tanging nagpapatibok ng puso ko. Napatingin ako sa pintuan ng bumukas iyon at mula doon pumasok ang nakangiting si Belinda. May dala siyang mangkok na sa tingin ko ay may mainit na sabaw. Danica, anak, dinalhan kita ng mainit na sopas, panlaban sa lamig. Kainin mo na to habang mainit pa. Aniya at inilagay ang mangkok sa mesa. Medyo malamig nga. Maliban naman kasi na sadyang malamig dito sa San Ignatius. Madalas pa ang ulan sa ngayon. Malapit na ang summer pero malamig pa rin ang klima. Nanatili ako nakatitig sa kanya. Ang laki ng ipinagbago niya. Kung noon laging may makeup ang kanyang mukha, ngayon ang simple na niyang tingnan. Hindi na siya masyadong naka-makeup. At kahit pa man may kulubot na ang kanyang mukha dahil sa kanyang edad, hindi pa rin maitatanggi ang kanyang kagandahan. Danica, anak,
Ayaw kong magalit ka sa ina mo. Ipagpapasalamat mo na isinilang ka niya sa mundo. Huwag ka maniwala sa mga sabi-sabi na iniwan ka ng mama mo dahil sa hindi niya nakayanan ang kahirapan. Hindi nila alam ang buong istorya, anak. Mahal na mahal ka ng mama mo at mahal na mahal ko din siya. Naaalala ko pa ang sinasabi ni tatay sa akin noon. Sa kabila ng paniniwala ko na iniwanan ako ng aking ina, pero lagi ko pa ring maririnig mula sa aking ama kung gaano niya kamahal ang aking ina, at ngayon nasa harapan ko na ang babaeng mahal ng pinakamamahal kong tatay. Inayos niya ang kanyang dala para siguro hindi ako mahihirapan. Si Sean po, tanong ko naman sa kanya. Naku, alam mo naman yon, laging nakasunod sa ama. Natatawa naman niyang sagot. Napangiti naman ako. Ginampanan masyado ni Paulo ang pag-aalaga sa anak namin sa mga nakalipas na buwan na may pinagdadaanan ako. Minsan nasabi ko, superhero yata ang asawa ko. Inaalagaan niya kaming dalawa ng anak namin. Tapos may responsibilidad din siya sa asyenda. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina, kaya napatingin naman siya sa akin. Salamat, mama. Sambit ko naman sa kanya. Nakakaiyak pero magaan sa pakiramdam. Nakatitig siya sa akin. Saka tumulo ang ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo sa kama at nagyakapan kaming dalawa. Pareho kaming umiyak ng umiyak. Kitagal kong hinintay na tawagin mo akong mama. Mangiyak-ngiyak na wika naman niya. Mahal na mahal kita, anak. Kitagal ko din na hinintay na may matawag ako na mama. Inggit na inggit nga ako sa mga kaklase ko na may mama sila. Mahal din kita, mama. Umiyak nang umiyak kaming dalawa. Kalaunan na pagpasyahan namin na pumunta sa puntod ng aking ama. Pareho kaming nakaharap sa puntod habang ikinukwento ko sa kanya ang ilan sa mga masasayang araw sa buhay ko na kasama si Tatay Mario at ang mga panahon na laging binabanggit ni tatay kung gaano niya kamahal ang aking ina. Inamin din niya sa akin na kailanman hindi napapalitan si tatay sa puso niya. Masakit isipin na sa kabila ng wagas na pagmamahala ng aking mga magulang, hindi pa rin naging masaya ang kinahantungan ng kanilang pagmamahalan. Napatingin naman siya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi man naging maganda ang storya namin ni Mario, pero ang isipin na biniyayaan kami ng isang tulad mo at lubos ko na iyong ipinagpapasalamat. Ikaw ang napakagandang bunga na aming pagmamahalan, ang nag-uugnay sa mga puso namin. Magsisimula tayo, anak, at gagawa tayo ng maraming alaala habang baon mo ang alaala mo mula sa iyong ama at baon ko naman ang mga alaala sa tanging lalaki na minahal ko. Umiiyak na napatago naman ako sa sinabi niya. Hindi din kami nagtagal ng aking ina. Umuwi kami dalawa sa mansions na masaya. Nakatingin ako ngayon sa tanging lalaki na aking minamahal. Napaka-unpredictable ng buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya kung may gusto kang gawin ngayon at kaya mo namang gawin, gawin mo na. Hindi natin alam ang bukas. Wala ka ng pagkakataon pa. Ang saya mo yata ngayon, sweetheart. Puna naman sa akin ni Paulo. Matamis kasi akong nakangiti sa kanya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Saka ko ipinulupot ang aking braso sa kanyang leeg. It's been a while. Ani ko sa kanya. Pinungay-pungay ko ang aking mga mata. Yes, and I miss you, sweetheart. Iniyakap niya ang kanyang braso sa aking baywang. I miss you too, Paulo. Nakangiting tugon ko naman sa kanya. But I won't force you. Kung hindi ka pa handa. Handa na ako, Paulo. Are you sure? Paninigurado naman niya. Ang dami mong sinasabi. Ani ko at ako na ang kusang humalik sa kanya na tinugunan naman niya kaagad.
Mabilis na lumalim hanggang sa matagpuan na lang namin na tinatahak na namin ang daan patungo sa lugar na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Sisimulan na naming dalawa ang pagtupad sa aming mga pangarap. Pangarap kasama ang mga magiging supling namin. Hindi man naging maganda ang simula natin. Nasaktan man kita ng sobra. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Hanggang ngayon hindi pa rin ako lubos makapaniwala na nandito ka. Ngayon sa aking harapan, habang sinasambit ko ang mga salita ko kung gaano kita kamahal. Sa harapan ng maraming tao. Ikaw ang aking araw. Pag wala ka, kailanman hindi ko na masisilayan ang liwanag. Ikaw ang aking kumpas. Minsan akong naligaw. Pero nang dahil sa'yo, nakita ko ang daan. Daan patungo sa kung sino ang tunay na magpapasaya sa akin. Ang mahalin ka at ang katotohanan na mahal mo rin ako ay sapat na para mamuhay akong masaya at kontento. At dahil sa'yo, wala na akong mahihiling pa para sa akin, kundi para na lang sa ating bubuing pamilya. Mahal na mahal kita, Danica. Sunod-sunod ang pagsinghot ko habang nakikinig sa marriage vow ni Paulo. Mabuti na lang at waterproof ang makeup ko. Hinawakan niya ang aking mga kamay habang sinasambit ang mga katagang iyon at titig na titig siya sa aking mga mata. Parang salamin ang kanyang mga mata at na-reflect doon ang katotohanan sa mga salitang kanyang binibigkas. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Tanda na naiiyak na rin siya. Muli kaming ikinasal ni Paulo ngayong araw na ito. Dito sa malaking simbahan ng San Ignacio, ang venue sa kasal namin. At doon naman sa Hacienda Dio Gracia, ang reception, kung saan binisita namin ang lahat ng tauhan ng hacienda. Punong-puno ngayon ng kasiyahan ang aking puso. Hindi ko lubos akalain na sa lahat ng pinagdaanan namin ni Paulo, idagdag pa ang pagkawala ng anak namin. Pero nandito pa rin kami ngayon, magkaharap sa altar at sabay na nangangako sa harapan ng lahat at sa loob ng tahanan ng Panginoon na mamahalin namin ang isa't isa habang kami ay nabubuhay. Inula naman kami ng bati habang naglalakad kami palabas ng simbahan. Napangiti ako nang sumalubong sa amin ang aking ina habang karga-karga nito si Sean. Pulang-pula ang kanyang mga mata na tanda sa kanyang pag-iyak. Congratulations mga anak ko. Sobrang saya ko ngayon dahil nasaksihan ko na rin na ikinasal kayong dalawa. Uwi ka naman ng aking ina. Hindi kasi siya umattend ang kasal namin noon ni Paulo dahil hadlang nga siya. Pero nakaraan na yun at nagkapatawaran na kaming dalawa. Congratulations, Mommy, Daddy, si Sean. Sabay namin hinalikan ang aming anak at nikapagbeso-beso naman ako sa aking ina. Kung panaginip lang ang lahat na nangyayari ngayon, sana hindi na ako magising pa. Nasa isang hotel kami ngayon ni Paulo sa isang kilalang isla na pagmamay-ari ng mga Del Fuego, ang Pearl Islands. Dito namin pinili ang mag-honeymoon. Mabilis na lumipas ang panahon. 6 na buwan na akong buntis sa kambal namin ni Paulo, babae at lalaki. Sa awa naman ng Panginoon, wala naman masyadong problema sa aking pinagbubuntis. Inaalagaan kasi ako mabuti ng mga mahal ko sa buhay. Walang iba kundi ang aking asawa, ang aking ina, at ang anak kong si Sean. Sean is almost 5 years old at big brother na sa tingin niya ang kanyang sarili. Si Franco naman ay nasa US na naninirahan kasama ang asawa niya. Kasama ko ngayon ang aking ina, galing kami sa kumpanya niya, ang Angel Scent, na kilalang perfume line. Kaya pala Angel Scent ang pangalan ng kanyang negosyo dahil para pala ito sa anghel ng kanyang buhay, ang inakala niyang namatay niyang anak. Para pala talaga ito sa akin. Formal niya akong ipinakilala sa kanyang mga tauhan at inayos na rin niya ang pagbebenta ng kanyang kumpanya. Plano na kasi niyang mamuhay ng simple
kasama ng pamilya namin ni Paulo sa San Ignacio at kailangan din namin siya ni Paulo, lalo pat malapit na rin namin buksan sa publiko ang Palacio de Gracia. Ma'am, are you sure na iiwan mo lahat ng nakasanayan mo dito? Sigurado ko na ba talaga na ibebenta mo ang kumpanya? Paninigurado ko naman. Nasa loob kami ngayon ng isang restaurant, kumakain kami ng lunch. Mas gusto kong kasama kayo ni Paulo, mga anak ko at ang mga apo ko. At saka nandyan ka na anak. Hindi ko na kailangan ang kumpanya ko. Ang kita ko sa pagbebenta ko sa kumpanya ay ilalagay ko na lang sa trust fund ng mga apo ko since ayaw mo naman tanggapin ito. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Maya't maya lang nagpaalam siya sa akin na pumunta sa restroom. Napaangat ang aking mukha nang may lumapit sa akin. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong kay Hana. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Kung manggugulo ka lang. No. Hindi ako nandito para guluhin ka. Nandito ako para humingi ng tawad. I'm sorry sa lahat na nagawa ko sa iyo noon. And it's okay with me. Kung hindi mo pa ako mapapatawad. Sa laki na nagawa kong kasalanan sa iyo noon, isa ka ng santa kung patatawarin mo ako kaagad. Pero masaya ako dahil nakahingi na rin ako ng tawad sa iyo. I'm sorry, Danica. Hangad ko ang kaligayahan mo. Nakangiti niyang sambit. Basang-basa sa kanyang mga mata ang katotohanan ng kanyang mga pinagsasasabi. Humakbang siya para iwanan na ako. Hana, pigil ko naman sa kanya. Napahinto naman siya. Saka siya lumingon sa akin. Hindi pa man kita lubos na napapatawad. Pero balang araw, alam kong tuluyan din kitang mapapatawad. Hangad ko din ang kaligayahan mo. Nakangiti kong wika sa kanya. Salamat. At ngumiti naman siya. Sa kanya ako tinalikuran muli at tumakbang na siya para tuluyan na akong iwanan. Napangiti naman ako. Masaya ako. Masayang masaya. Ibang kasiyahan pala talaga ang dulot kapag nilawakan mo ang iyong pangunawa at nagawa mong magpatawad sa mga taong may malaking pagkakasala sa iyo. Dahil iba ang nadarama ko ngayon. Parang lahat ng bagay na bumibigat sa puso ko ay nawawala na lang bigla. Ang gaan-gaan kasi ng pakiramdam ko sa ngayon. Nakangiti ako ngayon habang nakatingin sa aking anak na si Sean na kasalukuyang tinuturuan ng kanyang trainer tungkol sa tamang pangangabayo nito. He is now 10 years old at mas lalo siyang naging kamukha ng kanyang ama. Ipinalingaling ako naman ang aking mga mata. Nakita ko si Mami na hindi magkandautal sa pagsunod-sunod sa kanyang mga apo na sina Lyndon at Lindsay. Kamukha ko naman ang kabal namin ni Paulo. Kaya itong ina ko, parang sa dalawa niya binabawi ang mga bagay na ipinagkait sa kanya noon. Nanatili naman si Franco sa ibang bansa at masaya na ito doon. Tuloy pa rin ang komunikasyon naming dalawa. Si Lily naman maganda na rin ang trabaho nito sa Castillo de Gracia. Pinapaaral kasi namin siya ni Paulo at nagtapos siya with flying colors. Si Hana naman ay nanatiling kasal kay Anthony at masaya na rin. May 2 anak na nga ang dalawa. Hindi ko naman masasabi na close kami ni Hana, pero maayos naman kaming dalawa. Bahagya akong napapitlag nang may yumakap sa aking baywang mula sa aking likuran at kilala na agad ng puso ko ang gumawa nito. Sinong hinahanap mo, sweetheart? Malambing na tanong ng aking asawa. Sa totoo lang, hinahanap ko ang gwapo kong asawa. Nilambingan ko naman ang aking boses. Well, he's now at your back. Uwi ka naman ito. Iniharap niya ako at ang gwapo ng sumalubong sa aking paningin. Ang tamis ng ngiti namin sa isa't isa. Hinaplos niya ang aking pisngi. Para sa akin, walang kahit anong kayamanan ang makakahigit sa isang katulad mo. Ang mahalin at makasama ka. Yun ang tunay na yaman na maipagmamalaki ko.
Higit pa man sa yaman meron ako, ang ipinagmamalaki ko pa rin sa pamana sa aking mga anak ay ang isang pusong tunay na tapat na nagmamahal kahit sa anong estado pa man. Sambit niya habang sa mga mata ko siya nakatingin. Mahal din kita. Naiiyak kong sambit sa kanya at hinalikan niya ako. Walang ibang kayamanan na makakahigit sa kasiyahan na dulot namin sa isa't isa. Ang pinakamalaking pamana na maiiwan namin sa mga anak namin balang araw ay hindi ang malaking kayamanan ng mga diyograsya, kundi isang puso na tapat na magmahal, walang tinitingnan na estado, mayaman man o mahirap.